The reason why we're here because tadtad na po ako ng mga reklamo sa napakaraming mga netizens na nagreklamo online na kung saan sila ay umutang and then nung na-delay daw sila ng bayad o hindi sila makapagbayad agad-agad, they tend bodily harm, pain, tinatawagan yung kanilang mga kasamahan, hinaharas sila sa work, so many things being done at nagugulat na lang sila. Lahat ng mga personal information nila nakakarating na sa iba't ibang tao na talagang ang feeling nila. So, this has to stop. Although, naniniwala pa rin ako na dapat ang utang kailangang bayaran. Of course. Pero merong mga pamamaraan naman para maningil ang pinagkakautangan. Hindi yung dadaan natin sa parang dahas. That's not the way it should be. And pangalawa dun sa ating agenda rito ay meron akong complainant pumunta sa programa ko sa Wanted sa radyo, nakapag-withdraw through forgery ang certain people worth I think 41 million pesos sa Metro Bank and RCBC and forged signature paano nakalusot yun. And so we've invited the central bank ano ba yung mga ways na gagawin natin nang sa gayon hindi na makakalusot ng ganitong klaseng perjury. I don't know bakit nakalusot pa rin ito sa dalawang nabanggit na bangko. And also pag-uusapan din natin, dami kong reklamo sa mga sanlaan, pawn shops. And I thank si Buana Luwiller, they're here. And nag-testing din kami based on sa reklamo ng mga pumunta sa akin. Pag nagsasanla sila, may butas na raw yung kanilang alahas or kulang ng timbang or naputulan na, etc. So these are our agenda today and we have to resolve this in need of legislation, finds ways na mabigyan ng solusyon ng problema ito. That's my opening statement for now. Win, thank you. Do you have an opening statement, please? Yes, thank you very much, Mr. Chairman. Maraming salamat sa pagdinig ho dito. In fact, matagal na ho itong problemang ito at nagpapasalamat po ako sa inyo at binigyan nyo ng oras itong issue na ito. Yung mga gustong umutang, pwede naman umutang pero importante magbayad, di ba ho? At bago umutang, importante rin na alam natin o alam ng umuutang na meron silang kakayahan na magbayad. At kaya importante rin po na masabi natin dun sa mga umuutang na responsable nila na bayaran yung inutang nila. Pero Mr. Chairman, kagaya ho ninyo, marami rin ho kaming natanggap na mga complaints dahil yung mga nagpapautang, hindi lang nagpapautang, inaalok pa sa pag-uutang. Kumbaga, ginagawa nilang madali para umutang. Pero kung ikaw ay kumagat dun sa utang, una, papatawang ka ng almost 50% na interest rates and deductions. Wala hong financial institution na nagde-deduct po ng 50% on interest rates and deductions. And pangalawa, isang araw ka lang hong hindi magbayad, katakot-takot na pananakot, kagaya ng sinabi nyo ang ginagawa. Pagmumura, pinapahiya sa komunidad, meron ho kaming reports na pinapadalan po ng corona ng patay, pinapadalan po ng bala para ho puwersahin na magbayad. Mr. Chairman, with your permission, may mga konting slides. Pero bago niyan, Senator Win, with your indulgence, I'd like to acknowledge online the presence of Senate President Chis Cordero. Yep. Go ahead, Sen. Ito po yung ilan sa mga slides na kinolate ho namin. Slide number 2 na magpapakita ho, napakadaling ho manloko para umutang ang tao. Magte-text lang, tapos approve na po yung loan ninyo. Kaya yung mga tao, Mr. Chairman, kumakagat dito sa mga utang na ito. Pero pag hindi ka makabayad, ito po yung mga text sa slide 3 na nakita ho namin. Puro pagmumura ang ginagawa. Puro pagbabanta. Puro pagpapahiya ang ginagawa po doon sa mga hindi magbayad. Minsan, isang araw lang ho hindi nakabayad, katakot-takos na pagmumura at pagpapahiya.
Kaya Mr. Chairman, dahil ho dito sa mga ganito, nag-file nga ako ng bill, ang tawag ho dito yung Fair Debt Collection Act, kung saan importante rin na maningil at karapatan rin po ng mga nagpautang na maningil. Pero dapat nasa tama at wastong pamamaraan yung paniningil at makatarungan yung paniningil po ng mga nagpapautang. Hindi ho natin sinasabi na wag na magbayad yung mga umutang. Ang sinasabi lang ho natin, dapat makatarungan, wasto at legal yung pangongolekta. Hindi ho yung pananakot at pagbabanta po sa buhay. Kaya Mr. Chairman, maraming salamat dito sa hearing na ito. It's about time that we conducted this hearing dahil talagang marami ho tayong mga kababayan na naloloko. Actually, gusto lang umutang pero nga dito sa pagte-text ho nila, naloloko sila sa pag-utang at pag nakautang na ho sila, kumbaga natatrap na sila ho doon at dahil nga sa laki ng utang na sa laki ng kaltas doon sa utang ho nila, hindi na sila makawala doon sa utang, paikot-ikot na lang ho at hindi na sila nakakawala sa kanilang dapat bayaran. So maraming salamat Mr. Chairman. Thank you at gusto ko lang may dagdag dyan, Senator Win. On top of those things that we've mentioned, yung modus nila kung paano maningil, kasama na rin dyan ay yung pananakot na meron ng warrant of arrest. Nakita ko nga doon sa post, yung iba nagpapanggap pa na sila daw ay police at pupunta na, sila ay taga-NBI, sila ay may kamag-anak na governor, etc. etc. So, nagpapanggap and then yung mga personal information ng umutang, nakakapagtaka paano na ipasa sa mga katrabaho, sa mga kamag-anak. So, grabe na talaga ito and this has to stop. Now, my first question now is with the SEC. Do we have somebody from SEC? And your name po, Madam? Please state your name again. Good afternoon, ladies and gentlemen, Senators Tulfo, Gatchalian, and Senator Cheese. I'm Attorney Kenneth Joy Kimio, OIC Director from the Securities and Exchange Commission, representing the Financing and Lending Companies Department of SEC, sir. Then you're the right person we need to talk to. Thank you very much for your presence, ma'am. On November 2, 2021, SEC imposes a moratorium on registration of new online lending platform. Moratorium, pinai-stop na, including existing financing companies and lending companies that will engage in online lending platforms. Okay, napakaganda po itong inisyu ninyo na moratorium. Pero, ang tanong, ngayong 2025, after na magkaroon ng moratorium, nadagdagan ng 40 itong mga bagong pinayagang online apps na Sir, nagpapautang. I have to qualify with respect to the brick and mortar financing and lending companies. When I say brick and mortar, that means those who have no online no online apps. So patuloy po yung registration yon. Pero po yung sinasabi na online lending apps out of the universe, there's only Online lending platform. Opo, sir. Kasi po nga, yun pong lending, yung brick and mortar po. Pag sinabing brick and mortar, sir, ito po yung walang online lending platform. Ibig sabihin, may physical office sila. Yung mga borrower, pumupunta sa kanilang mga office or We're branch. talking about the online So now. for online, Walang physical tayo yes, pag-usapan for online dito. po, the OLA is 117 corporations. This is a mixture po ng lending and financing company na may online lending. Right. But ang kanila pong OLA, kung corporation po sila 117 po, meron po silang 181 lending app. Okay. Pero meron na idagdag na 40. Pwede po ba malaman kung ano yung reckoning period, sir? Pag titingnan mo yung registration nila, nung original nag-issue ang SEC, yung mga authorized, yung mga registered na mga nabigyan ng online lending permit or registration, nakalista yung mga pangalan. Opo. The names nakalista doon. And then noong 2025, nagpalabas ng listing kayo dyan sa SEC ng mga registered
mga online lending. May pumasok doon na 40 na wala sa original na listahan nung mag-issue ka ng moratorium. You follow me so far? But this 40, lo and behold, pasok doon sa registration noong 2021 na mag-issue kayo bago kayo mag-issue ng moratorium. So parang magic. Hindi sir, kasi po nung nag-issue po ng memo circular conducting the SEC moratorium, sinabi po na ang cut-off date is November 2, 2021. Pero effective November 5, 2021. Sir, ang nangyari po doon, prior to November 2 of 2021, yung pong mga existing financing and lending company na gusto ng app, nag-over-declare po sila. Ibig sabihin, sir, kung halimbawa 5 po yung nag-online app, nag-over-declare sila. So, ibig sabihin po kahit po website nila, kahit ginagamit lang po nila for advertisement, kahit may lending app po sila na ginagamit lang nila, say for example, na yun, nag-advertisement, nagma-market, in-over-declare po nila yung kanilang declaration using the affidavit of compliance. Kaya nga po, po. ma'am, may mga ni-revoke din Opo. kayo in So, ang fairness. nangyari, sir, Ma'am, let me finish. Hindi yata masyado tayo nagkakaintindihan. Again, nagbigay kayo ng listing nung mag-issue kayo ng moratorium na ito ang mga registered. Nag-issue kayo, nagpalabas kayo ng listing ng mga registered online lending companies after na makapagpalabas kayo ng moratorium. You follow me so far? Okay. We have that listing. We have that numbers of online companies na existing, na allowed. Now, pagdating ng 2025, this year, merong nakasingit doon. Siyempre, may mga tinanggal pa kayo doon since 2021. May mga na-revoke. Diba? 2025, merong na-add na 40 na wala doon sa original list ninyo. Okay? Wala sa original list. Pero, kung titingnan mo yung records nitong 40 na naidagdag, pasok sila doon sa bago mag-moratorium. So parang in-antedate, lumilitaw, para maging mas mapabilis tayo magkaintindihan dito. hindi naman po, parang sir. isiningit. Sabi ko nga po, yun pong affidavit of compliance prior to the moratorium po. Sandali lang. I would like to acknowledge the presence virtually of Senator Coco Pimentel. Thank you, Senator Coco Pimentel. Okay, Nag-over-declare po sila. Actually, there are 288 as of June 2023. Teka Pero muna. po, So bago kayo nag-issue ng moratorium, nagbigay sila ng mga listahan. opo, Nag-over-declare sila. affidavit of compliance po. So bakit hindi nyo nilagay doon sa listing ninyo yung mga na-over-declare? Oho. Kasi po sir, ang ginawa po namin, nung nakita po namin, dineclare mo isa ka lang na corporation, pero 5 app o 9 na app yung dineclare mo. Nung ginawa po namin, para nilinis po namin yung 5 or 9 na dineclare nila. Pag nakita po namin na website lang for advertisement po yung ginamit nila at hindi naman po nag-o-online app talaga. Yung ibig sabihin, nagtatanggap ng application, hindi rin po sila nagdi-disburse ng fund. Hindi po namin qualify yun as OLA. So, tinanggal po yun dun sa over-declaration nila. Kaya nga, ma'am, marami nga po natanggal, marami nga po na-revoke. Thank you for doing so. Yes. But my point here is, confusing eh. Yes, sir. Nagbigay kayo ng listing. Sana bago kayo nag-issue ng listing, nagpalabas ng listing, kung sino yung mga registered legit sa SEC, nalinis nyo na dapat yung listahan. Hindi yung magpapalabas kayo ng listahan and then, mali pala yung listahan kasi may nag-over-declare, saka ako maglilinis. Bakit ganun kayo klase magtrabaho? Padalos-dalos kayo. Sir, kasi po, ginawa po namin din, nag-over-declare po sila. Ang ginawa namin po, sinulatan po nila isa-isa. Namin sila isa-isa. Kung dineclare po nila 5 o 10, tinatanong namin, ex-corporation, ito bang dineclare mo na over-dineclare mo na 10 or 5 ay active?
Pag sinabi ho nila, hindi, 3 lang talaga dyan ang aming active. Kasi yung iba is ginagamit lang namin for marketing purposes, advertisement purposes, and therefore hindi sila active. Ginawa po namin, tinanggal po namin sila. Yun po yung dahilan kung bakit May mga na-revoke. So, hindi mga, pa, hiwalay po sir yung revocation kasi po pag may okay, sinabi sige. pong So, revocation. may mga tinanggal kayo. Opo. So, nung mag-post kayo ng listing about doon sa mga registered at allowed na OLA, nalinis nyo na lahat. So sir, nung yun pong mga nagsabi po na ay dinidevelop pa namin yung app pero dinideclare na namin para umabot sa moratorium. Dinidevelop pa namin siya. Pagka completely developed na siya, isasabihin namin na active na. So ganun sir, nung nalaman namin dineclare pa lang niya 10 o 5 o 3 pero ang active lang dyan ay 1, 2. Tinanggal po namin yun, sir. Pero po lahat po yun pasok po sa moratorium. May affidavit of compliance po Okay. sila. So, this is what you need to do from now on. Magpalabas kayo ng bagong listing. Kasi may moratorium ng kanyo kung sino-sino yung mga registered sa SEC para malaman ng taong bayan, para dun sa mga mangungutang, they can always check the SEC website na, ito pala, hindi naka-register, hindi ako utang dito, ito naka-register. They can always go to your website, tama? Yes, sir. But, Pero this time yung malinis na. sir, I am really assuring the public that all the OLAs that are being listed in the SEC, recorded pala po in the SEC website, are really the OLAs that were declared prior to November 2, 2021. Meron po silang affidavit of compliance, sir, na on file with SEC. Wala naman tayong problema kung sa affidavit compliant. Of course, kaya nga sila nagpa-register. Hindi nyo naman papayagan na makumpleto yung registration nila hanggang sa ma-approve kung hindi sila compliant. Common sense lang naman, ikaw naman. Yung sa akin na magpalabas na kayo ng listahan dito na hindi na confusing to make sure na kapag nagpalabas kayo, ito na talaga yung totoo, ito na talaga yung number at wala nang dadagdag dyan. At nalinis na namin yung mga nag-over-declare dyan. Yung mga dating nagsasabi silang on process pa yung another apps na aproban nila namin, ito na lang talaga, stop na. Wag yung 2025, sabihin natin, halimbawa, ilan ba ngayon sa 2025? Sige. Ngayon pong 2025, yung financing and lending companies po na Sa may online OLA. lang, sa OLA lang. Opo, may Ilan? OLA po to. Mixture po ng financing and lending. 117 po. Kasi Sa po, opo, na meron po silang 181 OLA platforms. Okay. So, ayoko na madagdagan pa yung OLA platforms pagdating ng 2026 at magiging 300 yan. You know what I'm saying? Oh, yes, sir. I got it. So, therefore, dapat meron kayo monitoring to make it easier for us to understand Yes, each sir. other. Opo. Opo. Okay. Thank you. May gusto kayong tanong? Senway? Thank you, Mr. Chair. To the SEC, ano bang qualifications para maging isang OLA? What are the basic qualifications? One, for you to have an OLA, you should be, the corporation itself should be registered before the Securities and Exchange Commission. That's number 1 po. Number 2 po, kailangan po, meron po silang secondary license. So, meron pong Certificate of Incorporation, sir, yung famous kulay green na certificate. And meron din pong license. Pero, meron pong mga instances, yung license po, pag sinabi ko pong license, ito po yung secondary license, certificate to operate as a lending, or hindi ho pwede magsama dalawa. Certificate to operate, certificate of authority to operate as a lending, or certificate of authority to operate as a financing. That's the second po. How about The third po, meron pa pong pangatlo, sir. Pangatlo po, kung mag-o-OLA po yung dalawang yon, kasi pwede naman po sila mag-operate nang yun lang dalawa yung requirement nila. Pero po, susunod po na requirement, kung gusto nilang mag-OLA, kasi nga parang premium po yun kailangan po recorded po sa SEC yung kanilang OLA. So, noon nga po, kaya nga po yung moratorium, dun po sa moratorium no November 2, 2021, at nag-take effect November 5, 2021,
doon po, pinadeclare po lahat ng OLA nila. So, example nga po kanina, sabi ko, isang lending company, nag-declare siya ng 10 o 5 OLA. Application po yun. Yun, sir. But meron bang qualification in terms of capitalization? Yes, sir. For ordinary For OLA. wala po. Wala po. That's the problem kasi anyone can put up an OLA eh. Kahit sinong Poncio Pilato pwede magtayo ng OLA dahil walang minimum capitalization. Diba? In BSP, pag nagtatayo ng whether fintech or other licenses, mandatory na yung minimum qualification to know para ma-assure tayo na legitimate lang yung pumapasok sa ganun na negosyo. But with OLA, walang ganun na requirement. So anybody can put up an OLA and register with the SEC. Yung mga sinabi mo kanina, attorney, these are documentation eh. So Opo. madali lang 'yon. Pero yung lack of capitalization, yan ang nagiging butas kaya napakadaling magtayo ng OLA. Imagine mo meron kang 117 OLAs. 117 for corporations For po, doing corporation. 181 OLAs. Ang suggestion ko, it's about time to put higher bars and minimum requirements in terms of capitalization pagdating sa ganitong mga OLAs dahil napakadaling mag-set up ng OLA, magpa-register at yun na, umpisa ka na magpautang-utang. Yeah. Wait, Sir, may I kasi- react? Ma'am, okay. So, ngayon ko lang nalaman na wala palang requirements as far as amount is concerned. So, So- kung halimbawa ang pera ko lamang, capitalization ko is 1,000 at mag-register ko sa SEC, well, no problem, lusot ka kasi No, sir. Sabi Ano mo po, kanina, wala. yung brick and mortar po na sinasabi ko, para makapagtayo ka ng financing company, at least 10 million po. For lending po, at least 1 million. Pero po, pag halimbawa, mag-o-OLA na po kayo, hindi na po siya nire-restrict na, ay, kailangan mo 100 million. Wala na pong ganun, sir. Yun po yung sinasabi ko kanina. So, si Financing Companies Act po of 1998, provided that the financing companies for the Metro Manila and NCR and first class cities po should have a capitalization of at least Teka 10 muna. million po. di ba, halimbawa yung isang OLA Apa. o company, whatever the name is, sabi mo, walang requirement kung magkano amount. Pag po nakuha na po nila, sir, yung lisensya. Pag nakuha nila Oh, lisensya, yung CA po, Certificate of Authority ng to isang Operate. corporation, Opo. and then mag-open siya ng OLA. Opo. Okay. So bago siya mag-open ng OLA, meron nakalagay na capital doon na kailangan. Ang sir, yung sinasabi ko, na-reach lang nila po yung dalang requirement, Certificate of Incorporation tsaka CA. Doon po, pag bawa ho, lending company, 1 million po. So, ibig sabihin po nun, bawa, ayoko muna, hindi na ako mag-oola. So, 1 million lang po ako. Pero kung halimbawa po, gusto po ng lending company na mag-oola na siya, meron na po siyang registration tsaka lisensya. Ibig sabihin po, kung gusto niya na mag-OLA, assuming na pasok siya dun sa moratorium, hindi na po siya i-require ng higher than what is required at the onset. So halimbawa yung isang company, lending company, at nag-decide siya mag-OLA, 1 million yung kanyang capital. Kaso ang gusto niya, magtayo siya ng 3 OLA. Okay lang pa rin yung 1 million na capital? Sir, per existing regulation, sir, yes, unless you will establish a branch office. Bakit napakababa naman? 1 million lang. Karamihan sa mga, sabi mo kanina, di ba, yung iba, 5, 6 na naka-apply and then nakapending hanggang sa maaprubahan. Bakit 1M lang? Lending company ka. 1M lang yung inyong capitalization na required. Yun po yung ni-require ng Lending Company Act of 2007 po, sir. So nasa batas natin Nasa yun. batas po, sir. Pati po yung financing po of Financing Company 1 Act of million lang ang 1998. allowed. Then that has to be revisited. That has to be amended. Grabe naman. Kaya pala kahit na sino-sino na lang, sabi nga ni Sen Win, kahit na sinong Poncio Pilato, kaya magpatayo ng OLA. Actually, sir, our Napakababa. SEC is in the process of revisiting the two antiquated laws, sir. Napakatagal na nga yan. Yes, So it has to be changed.
Actually, sir, may TWG na form for revisiting the financing law and the lending law po. And we are planning to codify the provisions to see to it that it goes with the trend po. Kaya International. nga, alam mo dahil yun sa, well, hindi nyo siguro kasalanan dahil sabi mo may lending act. Nabuhay Sen Win yung tinatawag na TAPAL system. Alam niyo ibig sabihin ng TAPAL system? Alam niyo po Doon yan? sa YouTube po naintindihan ko po yung mga lending kasi nanonood po ako ng YouTube ng mga Very borrowers. good. Yun Very pa, tapal po, yun po yung inutang nyo dito, ilalagay dito, pambayad dito. Tapos uutangin na naman dito, pambayad dito. Ganun po yung intindi ko ng tapal, kunyari sir. limang utangan, utang from say company Ola A, ipapasa kay Ola B, bibili ni Ola B, ipapasa kay Ola C, D, E. Isa lang may-ari niyan, isang lending company lang. Yun dapat na-screen nyo na monitor nyo na hindi nyo dapat pinapayagan kasi in the end, tumataas yung interest. Umikot na eh. So, those are the things that you should have monitored and did not let happen. Sir, under existing regulations po, for as long as the incorporators were able to meet the requirements po of the law, whether it's lending or financing, and they were able, nagtatagalog. Nakuha po nila yung yung certificate of incorporation at saka po yung CA. Oo nga, ma'am. Sige, Opo. sabihin natin compliance sila. Nakuha na nila yung compliance approval. Pero kung nakita nyo na nagagamit, nabubutasan kayo, nagagamit bilang panluloko, scam, then do something about it. Magpalabas kayo ng memorandum circular. Mag-usap-usap kayo na para ma-stop, na para hindi matuloy yung ganong klaseng scam. Kasi naging scam na eh. Diba? So, ang sinasabi nyo lang, kasi inalaw yan eh. May batas tayo at merong in place na system tungkol dyan. I-allow nyo na lang, then hindi dapat. We will take a look at that, sir, and study it further po. Opo. Exactly, Opo. that's what I'm trying to say. Yeah, you may continue po. Sen. Thank you, Mr. Chairman. Attorney, ang OLA ba is a separate corporate entity? Hindi po, sir. Hindi po siya separate. Para po siyang, naka-anchor po siya dun sa lisensya na nakuha noong lending or financing company po. So, ang lending, ang capitalization ng financing is 10 million, you mentioned? Opo, minimum ang po. lending is 1 million. 1 million po. And kung lending company ako, I want to put up an OLA, kailangan ko ba mag-incorporate ng separate company for that OLA? Hindi po, So, sir. si OLA is riding on that Yes, sir. lending capitalization. Opo, kasi po noong 2007, sir, wala pa naman pong lending online. Yun po yung hindi na foresee ng law. So, yun po yung, nakikiride lang po yung mga app dun sa kanilang lisensya. Correct. Unless, of course, sir, yun pong kumpanya, nag-establish po siya ng branch office. Kada branch po ng lending company at saka financing company, isa pong lisensya. So, kung halimbawa po, nag-branch po sila ng 10, 10 capitalization po yun, 10 lisensya po ang dapat makuha nila sa SEC. Ang isang lending company can put up multiple OLAs? For now po, prior to the moratorium, yes, sir. So prior to the moratorium, isang lending company pwede siyang 10 OLA. Opo. Ang capitalization niya 1 million pa rin. Minimum, sir, yes. Minimum. But that's the Opo. of course. So talagang hindi natin mahihinto itong mga fly by night, unscrupulous OLAs dahil ang liit ng capitalization. Kung isang lending company na 1 million ng capitalization, magpapatayo ka ng 10 OLA, so 100,000 lang per OLA. You're right, sir. Because nga nung 2007 passage po ng lending company act, wala pa pong online. So as a stopgap measure, ano ang ginawa ngayon ng SEC? Kasi nagiging rampant na ito eh. No? And we cannot wait for the new law to be updated. So as a stopgap measure, aside from the moratorium, narinig ko sabi ng ating chairman na may moratorium tayo. Ano pa ang ginagawa ng SEC? Sir, marami pong ginagawa ang SEC na hindi alam ng publiko. That number 1 po, nung July 2023 po,
Nagkaroon po ng order, ako po yung nakapirma, pinablish po sa SEC website. Sinasabi po na lahat ng financing and lending companies na nag-oola ay kailangan mag-register sa CIC. So that's number 1 po. And of Ano yung course, CIC? it's a Credit Information Corporation po. It's a GOCC created by CISA po. And what does it do? Yun pong mga may financial products and services po under the Financial Consumer Protection Act. Kailangan po mag-register po sa kanila para po yung mga corporations na yon nagre-report po sa kanila monthly on the yung mga credit po ng mga borrowers kung sa SEC po yon, sa financing and lending. So financing and lending po, kasi po marami pong government agencies ang sakop ng financial consumer product and services. So sa isa po doon sa government entity na Yung sa nasakop SEC. nun, yes, SEC po. So si SEC po, ni-require po natin lahat po na nag-oola na mag-register sila sa SEC para additional measure po yon. If in case po na may mga borrower na hindi nagbabayad ng tama, hindi either yung amount due or yung deadline hindi ho tama, ang ginagawa po ng CIC is kinukuha ho nila per records yun lahat. It will have an effect po on the credit rating. That's only one. So yung CIC credit rating lang ang monitoring nila. Opo, meron pa po, sir. Nag-financial literacy rin po kami. Marami po kaming financial literacy. Opo. Para sa mga borrowers yun. Yes po, for the borrowers, yun pong dapat nilang tignan, tsaka ang dapat nilang gawin before, during, and after. Okay. Ano po yung number 3? May sumunod po, meron po kaming, na-enact na po yung FCPA. Because of that, Ano po yung nag-issue sabi ng FCPA? Financial Consumer Products, Financial Consumer Product and Services Act po. Okay. FCPA. So because of that po, nag-issue po ang SEC ng Memorandum Circular noong 2019. Sinasabi po na ito yung unfair debt collection na yun ang nangyayari. So in-enumerate yan. Ito yung mga bawal gawin ng isang financing and lending company sa paniningil as a general rule. Ibig sabihin So all these things so far that you've mentioned, CIC, financial literacy, FCPA for the consumer, which is good. Okay. And then meron pa sige. po, sir. Nag-walkthrough po kami. Ibig sabihin po ng walkthrough, isa-isa po naming tinatawag yung mga nag-oola. Lalo na yung mga most complained po. Isa-isa po namin tinatawag. Mas priority po sila sa tinatawag namin. Of course, meron naman din pong mga good players. So, tinatawag po namin sila para po, tanungin po sila, pinade-demonstrate po namin sila sa ganitong klaseng room, maliit lang ng konti. Patingin nga, pahiram po ng telepono ninyo, i-download nyo po yung sariling yung app, at titignan po namin yung terms and conditions ng mga na binibigay ninyo sa borrowers. So, tinetesting po namin. Tapos po, yung iba pong i-implement namin pursuant to FCPA ay tinatanong din po namin. Isa po doon yung cooling off period. So, under the rules po, FCPA, ang mga borrowers po ay binibigyan ng at least 72 hours within which mag-isip po sila to establish the suitability and affordability po rule under the FCPA. Meron pa po? Meron pa? Opo, madami, sir. Sumunod, sir, yung mga na-revoke po namin or na-suspend po namin. Sumusulat din po kami sa Meta, sa Apple Store, tsaka sa Google Store. Kasi po, meron pong mga talagang fly-by-night na mga app na wala po silang recording sa SEC. Pag Okay, nakita stop po namin right yun. there. Once in a while, I'll interrupt. Yes, sir. So, ma'am, sandali lang. Marami pa tayong topic. Hindi lang ikaw ang topic namin. Yes, I'm thank sorry. you, sir. Para sa karagdagang impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa channel na ito, at i-share lamang po ang video na iyong napanood. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik kay Senyor Rabaz.